Longgo in Hi, this is Longgo in Canada and welcome po sa ating YouTube channel. And sa pinakaunang vlog natin, ito po yung siguro pinaka trending at pinaka sinesearch ng lahat bago pumunta sa abroad, no? So, ito yung pinaka trending. Medyo ito rin yung kinakatakutan ng lahat, no? So, ano to? Ano ba to? Ito yung immigration sa Pilipinas and sa Canada, no? So, first, so, excited ako, no? Gusto ko pong i-share sa inyo yung experience ko sa immigration sa Pilipinas, no? Katulad din ninyo, nagre-research din ako. Nagnonood ako ng mga vlogs, no? So, sa natutunan ko, no? After ko nalampasan lahat ng yon, so, hindi ka pala dapat kabahan at hindi ka pala dapat ma-stress ng todo kung yung mga papers mo, your agency mo, o yung pathway mo papunta dito ay legal. So, yun yung pinaka-point ko na gusto kong i-share sa inyo, no? Na sa mga papunta dito, huwag kayong ma-stress. Huwag kayong mag-overthink ng masyado. Kung galing kayo sa agency na legal at yung documents nyo ay legal papunta dito, huwag kayong ma-stress sa mga pinapanood nyo, no? Katulad ko, masyado akong nag-overthink bago ko pumunta dito, no, sa kapanonood ko ng vlog. Kasi maraming negative feedback akong naririnig, especially sa immigration dyan sa Pilipinas, no? Pasensya na, medyo sinisipon tayo kasi medyo maulan dito ngayon, no, sa Calgary, specifically sa Hidden Valley. Sa Hidden Valley ako ngayon, no. Medyo malamig yung panahon ngayon, kaya naka-doble ako. So, balik tayo doon, no. Wag tayong masyadong ma-stress pala kasi iba-iba yung experience. Sana napanood nating mga video. Sa kanila yun eh. Experience nila yun eh. Baka iba rin yung experience mo or magiging experience mo papuntang immigration, no? Especially kung legal ka talaga at kompleto yung papeles mo, no? Katulad na ng experience ko, gusto ko pong i-share sa inyo, no? Kahit ako nagulat eh. At saka medyo totally opposite kasi yung nangyari sa akin eh, based sa mga napanood ko eh. Akala ko kahit nga hindi siya malapit sa mga pinanonood ko eh. Akala ko may mga possibility, 80 to 90% possible ito yung mangyayari sa akin, pero hindi eh. So yun nangyari sa akin sa akin sa immigration, pasensya na po, nabubulol ako, isa po akong Ilonggo. So yun nangyari sa akin sa immigration ng Pilipinas, no? So ito na nga, nung nag-aantay na ako sa immigration, syempre kabado ako kasi marami tayong naririnig ng mga negative feedback. So nung ako na yung tinawag ng immigration officer, yung that time yung immigration officer na natapat sa akin ay lalaki. So sabi ko sa sarili ko, babae kasi iba yung, 'di ba? Iba yung aura ng babae sa lalaki. Yung lalaki medyo barako, 'di ba? So lalaki na natapat sa akin, first, akala ko, marami siyang hihingin. Yung hiningi lang sa akin ng immigration officer is yung passport. Napaka-importante nun. Kahit saan pag nag-abroad ka, passport, contract, employment contract, at yung pangatlo, OEC, no? At hindi pa po nakakaalam, no? So yung OEC, ito po yung parang exit clearance na kinukuha natin sa POA, pero hindi po ako sigurado kung may OEC pa sa ngayon kasi sa narinig ko or sa mga nabasa ko, no, social media, parang itinigil na nila yung OEC o hindi ko po confirm yon. So ito po yung tatlo, passport, contract, galing po sa employer ko na contract, at saka OEC. Ito lang po iningi sa akin, no. So first impression po sa isang immigration officer,
akala ko po suplado kasi medyo seryoso. Siya pa po yung unang nag-greet sa akin, no? Hi, good morning. Sabi niya gano'n. Wow, napaka first impression po, napaka pleasant po ng immigration officer sa Pilipinas. At napaka chill lang, no? Ulit po, ito lang po yung experience ko, no? Sa akin lang po ito. Lahat ng sasabihin ko based po sa experience ko, no? Nagulat ako, no? Para siyang chill na lalaki, no? So, wow, sabi kong ganun. Nagulat talaga ako doon. Nakala ko suplado. So, good morning, gumanon sa akin. So, hiningi sa akin yung papers. Tinignan sandali. So, nung pagtingin niyang ganon, sabay tanong na saan ka punta? O, nagulat ako doon. Yun yung first na tanong niya. Saan ka punta? To the moon. So, joke. Kidding aside. Yun lang tinanong niya una. Mabilisan lang. Nung pagbigay ko sa kanya ng mga documents ko, kinuha niya at saka sabi niya, saan ka punta? Sumunod ako sa Canada po. Ilang years ka doon? 2 years po. Ilang buwan o years mo pinoses yung papers mo? Sabi ko mga 1 year po, mahigit. So grabe, hindi ako tumagal. Hindi ata ako umabot ng 5 minutes, no? Binerify niya ng mabilisan yung papers ko. Nakita niyo yung passport, contract, saka OAC. Sinabi lang niya na good luck and congratulations. Ito na yung papers mo. Good luck sa journey mo. Yun lang yung sinabi niya sa akin. No, grabe. So, napakalayo nung napanood ko sa Pilipinas na marami pang tinatanong na mga bagay, no, bago ka makalusot sa immigration ng Pilipinas. Yung mga negative na mga naririnig natin is suplado, yung mga hinihingi pa, yung mga tawag doon, yung mga elementary or tawag doon yung mga records mo, hinihingi pa yung yearbook pala, sorry. Hinihingi pa yung mga yearbook mo, no? So, hindi natin sila, yung mga experience na yun, hindi natin sila masisisi. Sa kanila yun eh. Eto po yung experience ko eh. So, yung mga natutunan ko pala, no? Na gusto ko pong i-share sa inyo na pag kumpleto po kayo, legal yung papers nyo papunta dito sa Canada. Huwag kayo mag-overthink. Importante, dalhin nyo lahat ng mga kailangan nyo. Wag nyong kalimutan, no? At siguradong magiging smooth yung journey nyo papunta dito sa Canada, no? So totally opposite talaga yung nangyari sa akin, no? Nung na-receive ko yung documents na hinandin ko sa kanya, pagbalik niya sa akin, sabi niya congratulations, no, good luck. And sabi ko, wow, ganun lang yon. Wow, grabe, napakalaking relief no. Grabe, sabi ko, nag-iba lahat yung sabi ko, wow, ang dami kong iniisip na posibleng tanungin niya. Pero, wow, ganun lang pala kasimple yung mga tinatanong. Pagkumpleto at legal yung papers mo, no? So, sana maging aral to sa mga aspirant dyan na pupunta dito sa Canada na kumpletuhin nyo lang lahat. As in, i-file nyo ng tama lahat. Kasi bago ko pumunta sa immigration, a day before or dinoble check ko talaga lahat ng aking mga papers. Prior to that, nung processing pa lang talaga, dalawang file na dala ko eh. Yung file na para sa Pilipinas, yung naka-folder, Philippine Immigration, at may naka-folder din ako na para sa immigration sa Canada. Kaya nung pumunta na ako sa immigration ng Philippine Immigration, nung pumunta na ako doon sa immigration officer, nakahanda na agad, isang kuha ko na lang, ibigay ko na yung kailangan niya. If ever man na may hihingin siya, nandun na lang sa isang file lang. At nung nagpa-Canada na rin ako, immigration sa Canada, which is Vancouver, may separate file ako na para sa immigration ng Canada, no. So, grabe,
no? Grabe yung relief at na-realize pala natin nung time na yun na kung ganun yung experience nila sa immigration, siguro di natin sila masisisi, sa kanila yon. Wag nating lahatin. Maybe worst yung na-experience nila, pero hindi ibig sabihin na ganun din yung ma-experience mo sa immigration natin sa Pilipinas, no? Hindi lahat. Especially ngayon, marami ng negative comment na binabato sa kanila. Siguro na-improve nila yung sarili nila, no? At based sa mga feedback na siguro naririnig nila, inaayos naman siguro nila. So yun, base sa experience ko, napaka-smooth lang. Halos hindi umabot ng 5 minutes. Grabe, bale mga 3 AM ako noon nung pumasok ko sa Philippine Immigration, no? So wow, napakalaking relief na feel ko noon. Kasi compare ko sa Canada Immigration at sa Philippine Immigration, syempre mas kabado ako sa Philippine Immigration eh. Marami akong naririnig na mga negative feedback kasi mas kabado ako. So dun ko talaga pinocus lahat, no? Actually, pati pa yung mga papers ko ng mga during yung mga elementary ng mga documents ko talaga, dinoble check ko talaga eh. From elementary to high school to college, yung mga documents ko, dinoble check ko talaga na dala ko. At even yung yearbook ko talaga, pinicturan ko. No, grabe, nag-overthink talaga ako. Tapos yung, alam mo yun, ayaw mong mabigay ng mga ng chances na posibleng magka-problema ka sa immigration, no? Kaya, dinoble check ko talaga. Minake sure ko talaga na dala ko lahat. Yun lang ang pinaka natutunan ko talaga sa panonood ng mga vlog, no? Hindi lahat yung mga possibility ay madadaanan mo rin. Hindi. Marahil iba yung sa iyo. Katulad nyo sa akin, napaka-smooth lang ng aking immigration experience sa Pilipinas, no? So I hope may natutunan kayo at wag masyadong mag-overthink. Basta dalhin mo lang lahat, i-double check mo lang, kompleto, i-file mo lang maayos, wag magtaranta, kalmado lang kasi pag legal yung papers mo, yung pathway mo maayos, kompleto, siguradong magiging smooth lang yung journey mo sa immigration ng Pilipinas, no? So, at ang pinaka importante sa lahat, magdasal ka. Yun lang yun. Magdasal. So, salamat po. Yung next vlog natin, no, abangan nyo. Immigration na naman sa Canada, no? I-share ko sa inyo yung experience ko. So, this is Ilonggoy Canada again. Salamat po. I hope may natutunan po kayo sa vlog kong ito. God bless po sa inyo and thank you.